Magandang umaga po sa ating lahat. 10:80 na po ngayon ng umaga, no. Kami po ay kagagaling lang namin sa palengke, no, kasi ito po ay market day po ngayon, Sabado. Pagka-araw po ng Sabado, market day po ng San Nicolas, Pangasinan. At kararating lang po namin, kami po muna ay magmimerienda. Pagkatapos namin magmerienda, ako po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon, no. Ipag-pray natin muna ang ating merienda, no. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa biyaya pinagkaloob mo sa araw to. Bendisyon mo po ang magamit namin sa aming kalakasan, kagalingan ng pag-asa. Salamat po sa pangalan sa amin, no. Magmerienda po muna tayo. At sabayan niyo po ako sa ating merienda. At para po naman ito po ay gawa po ito ng Pangasinan. Yan, Masarap po ito. Gawa po ng Pangasinan itong suma na to. Tara, merienda tayo. Gawa ng San Nicolas, kunam hindi Pangasinan. Nga pala, gawa po pala ng San Nicolas. Hanggang sa bayan ng San Nicolas. Sa bayan po kami ng San Nicolas nakatira. Ako po ay talagang Bicolano po talaga kami. Makapag-asawa lang po ako dito sa San Nicolas Police State dito. Kaya dito po ako nakatira, no? Dahil kasi nung araw, nung serbisyo, okay yan. Hindi wala kang galang. Kung saan po ako na pupunta. Sige po, at ako ay magbabahagi ng salita po ng Panginoon, no? Total, napag-pray na natin naman yung pagkain. Bago po uli ako magbahagi ng salita ng Diyos, ako po ay mananalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na to. Ako po iyong gagamitin upang makapagbahagi ng salita mo. Ako ay wala pong alam. Ngunit, ikaw ang magbibigay ng mensahe to para naman sa mga taong mabuksan ng kanilang puso at isipan. At ititinyo mo sa bawat puso nila at lumago magkaroon sila ng pananampalataya. Sapagkat ang sabi mo sa 1 John 5:13, ang sinuman sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ganun din po ang sabi mo sa John 3:16, sapagkat ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay mo ang kanyang bugtong na anak, ang sinuman sumasampalataya hindi mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon. Pagpalain mo ang bawat makikinig ng iyong salita. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang teksto po natin, no, ay mababasa po ito sa Lucas 9 and 1 hanggang 6 po, no. Ito po sabi, tinawag ni Jesus ang 12 at ibinigay sila ng kakayahan at kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo at magpapagaling ng mga karamdaman, at sinugo niya sila upang magipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na pinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat po ng dako. No, si Kristo po, no, ay ang kanyang alagad, sabi nga po, bago siya umakyat sa langit, binigyan niya po ng power ang kanyang mga alagad upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Bagamat kami naman ay hindi naman po kami sinugo, no, bilang Kristiyano, dapat po talaga tayong sumunod sa tuntunin ng Diyos na ibahagi natin ang salita niya upang ang mga tao ay makarinig sa salita niya at mabago rin po sila at magkaroon po sila ng pananampalataya. Kasi po, ang Diyos po ay katotohanan at espiritu. Ang Diyos ay patnubay. Patutubayan po tayo ng Holy Spirit. Sabi po sa 1:15, 26-27, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo't buhat sa Ama, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama na ninyo ako. Praise God. Amen, no?
Hallelujah, hallelujah. Kung tayo ay nasa Panginoon, bibigyan tayo ng mga patnubay na makasama natin magpakailanman. Ayon po sa aklat ng 1:14, 16 hanggang 17, ito po ang nakasulat sa Biblia. Dadalangin ako sama at kayo bibigyan niya ng isang pangpatnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nalanahan sa inyo. Praise God, Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ibinuhos sa ating puso ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ayon po sa aklat ng Roma 5:5, babasahin ko po, ito po nakasulat, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Praise God, Amen. Ang amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahama, kundi tayo maligtas. Ganyang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God. Amen. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kaisa-isa niyang bugtong na anak, ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako po ng Panginoon sa atin ay ang eternal life, ang buhay na walang hanggan. Kung tayo po'y susunod sa tuntunin ng kanyang mga utos ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat kung tayo mamumuhay sa katotohanan, lumalapit sa atin ang ilaw. Sino ba ang ilaw? Ang Panginoon. Ang kadiliman po ay yun ang kalaban natin. Kaya tayo bilang naliwanagan na, dapat tayo ay maglakad sa liwanag. Praise God, Amen. At tandaan po natin, si Kristo ang kaligtasan natin. Wala na pong iba. Kaya tayo ngayon may panahon pa po tayo lumapit sa Panginoon, isuko natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, tanggapin natin si Jesus natin tagapagligtas, ilagay natin sa ating puso ang Panginoon, sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya dapat po tayo ay sumunod sa tuntunin ng Panginoon upang makamtan po natin ang Kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ako'y ginagamit niya upang magbahagi ng Kanyang salita kahit sa pamamagitan lang po ng cellphone. Kung kayo nakikinig, ang salita po ng Diyos, sabi po sa Hebreo 4:12, ito'y buhay at mabisa. Nakapagbabago po ito ng pagkatao mo. Tayo po hindi natin kayang baguhin sarili natin, pero ang Diyos, kung tayo lumapit, tayo po ay Kanyang babaguhin, sapagkat tayong lahat ay mahal ng Diyos at ibig ng Diyos na tayo ay maligtas, lahat ng tao. Maraming salamat po muli, at sa susunod po uli na aking pagbabahagi, mananalangin pa po tayo bago po ako magtapos. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe sa araw na to. Naway nakapulutan ng may napulot po ang nakinig ng iyong salita, at naway ito'y maging gabay nila ang salita mo. Salamat, Panginoon. Ang bawat nakinig, bigkisin mo ng pagmamahal mo, pag-ibig mo, pagkakaisa, pagkauna at pakumbaba. Panginoon, yakapin mo sila. Panginoon, ang bawat wala pa sa iyo at malayo pa sa iyo, pumasok ka sa puso't isipan nila upang makilala ka
at magkaroon sila ng kaligtasan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay balutin mo ng banal mong Espiritu upang ang bawat isa ay maproteksyonan sa darating na sakit, masamang tao, masamang espiritu in Jesus' name, at lalong-lalo po sa aksidente at sakuna. Pagpadala ka ng mga anghel na gagabay, iingat sa bawat nakinig. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit, I pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen.